Mga kachika, minsan sa mundo ng showbiz, isang salita lang sapat na para masira ang reputasyon ng isang babae. At ngayong unang araw ng 2026, isang pangalan ang muling nadamay sa salitang kabit, si Elise Jozon. Pero imbes na manahimik, pinili niyang magsalita. Diretso, walang paligoy. Matagal na, mga kachika. Hindi ito bagong chismis. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit na inuugnay si Elise sa mga hiwalayang wala naman siyang direktang kinalaman, ayon sa kanya. Pero tanong ng marami, kung hindi totoo, bakit tila paulit-ulit ang pangalan niya? At bakit ngayon lang niya tuluyang nilinaw? Sa isang simple pero matapang na TikTok video, walang iyakan, walang drama, pero ramdam ang diin. Ang caption, "Not a cabit, never was." Tatlong salita, pero sapat para pag-usapan ng buong internet. Hindi na pinalamutian. Hindi na pinaligoy. Diretso ang mensahe. Mga kachika, hindi biro ang salitang kabit sa Pilipinas. Isang label na habang buhay pwedeng idikit sa pangalan ng babae, kahit walang pruweba. Kaya nang sabihin ni Elise ang never was, para sa marami parang huli na, pero para sa iba, finally, hindi rin nakataka si Elise sa mas matitinding tanong. May netizen na diretsahang nagtanong, ikaw ba ang dahilan ng pagkasira ng relasyon ng iba? At sagot ni Elise, no, isang salita ulit, pero parang may kasamang pagod at pagtatanggol sa sarili. Dito na nagumpisa ang pagbabalik ng mga lumang chismis. May mga netizen na muling nagungkat ng mga dating breakup sa showbiz, mga pangalan na minsang nailink sa kanya, at mga panahong tahimik lang si Elise. Tanong ng bayan, kung matagal na pala itong issue, bakit ngayon lang nilinaw? May pinoprotektahan ba noon? O pinili lang manahimik? Hindi rin biro ang pinagdaanan ng aktres nitong mga nakaraang taon. Matatandang naghiwalay sila ni McCoy De Leon, ang ama ng kanyang anak. Isang breakup na tahimik, walang siraan, pero puno ng tanong mula sa publiko. At ngayon, habang inaayos niya ang sarili bilang ina at bilang babae, eto na naman ang lumang isyong pilit pinubuhay. Isa sa pinaka nakatawag pansin sa kanyang caption ay ang linyang, "The year that broke me and quietly rebuilt me." Mga kachika, ibig bang sabihin nito ay may mga panahong nasaktan siya sa mga paratang? May mga bagay na piniling sarilinin para sa kapayapaan? Siyempre, hati ang reaksyon ng netizens. May nagsabing, finally, nilinaw na niya. May nagsabing, kung wala kang kasalanan, bakit ngayon lang? May iba namang nagsabi, sa showbiz, minsan kahit wala kang ginagawa, nadadamay ka. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol kay Elise. Ito ay tungkol sa gaano kadaling husgahan ng isang babae, gaano kahirap purahin ang maling kwento, at gaano katapang ang magsabi ng tama na. Sa kanyang simpleng pahayag, malinaw ang gustong mangyari ni Elise. Ayaw na niyang bitbitin ng label. Ayaw na niyang idugtong ang pangalan niya sa isyong hindi kanya. Gusto niyang pumasok sa 2026 na malinis ang konsensya at malinaw ang paninindigan. Pero ang tanong, mga kachika, tatanggapin ba ito ng lahat? O may mga chismis pa ring babalik? Ikaw, kachika, naniniwala ka ba kay Elise Jozon? O sa tingin mo, may mga kwentong hindi pa rin sinasabi? I-comment mo ang opinion mo sa baba. Like, share, at subscribe para sa mas mainit pang showbiz chika. Dahil dito sa channel na to, walang lihim ang hindi na pag-uusapan.
Get ready with me with some tea and a little reminder that peace is louder than the stories people make. I've been doing some thinking and I came to the conclusion that people will create stories about you even when you're just minding your own business. They'll connect dots that don't exist, add chapters you never lived, and cast you in roles you never played. And for a long time I used to take it very personal, but now I just focus on the life I'm actually living. One with my daughter, my work, my peace, and prioritizing my inner and outer well-being. When I travel, I bring my handy-dandy soft glow 30s. It has S-acetylglutathione, vitamin C, and other essential nutrients that keeps me looking and feeling my best. So remember, the real story always stays the same,